Sabi ko, paano po ako pag hindi siya pinabalik? Eh kasi wala siyang return ticket sa Guinea. Kami ganon. Sabi sa akin ng Bureau of Immigration, mas maganda, di ba yun nga rin yung sa mga Chinese kasi di ba, nagkaroon ng problema, mas maganda raw na ilibot si Charon dito o lumabas ng bansa para at least alam na hindi magka-PPNP. Kung hindi na lang yung oras, kaya nyo rin nyo naman yung mga bata. Ganito pala about sa visa, mga ilang makinig kayo ma'am. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo sa Robinson ba to? Sa may NE Pacific Mall. Tayo po ay hiringi ng visa. So, ayan po. So, ayun po mga amigo. Ngayon po, nandito po tayo sa Bureau of Immigration at mag-renew po tayo ng visa ni Chamame. Hindi pala yung mga bata. So, si Sophie, si Alima, si Bibian Amir, at saka si Miss Layan. Sila mag-renew. Si Chamame hindi natin i-renew. So, nakausap ko kanina yung Bureau of Immigration about po sa visa ng mga bata. So, may mga ganito pala. Ngayon ko lang naunawaan. So, ang sabi sa akin ay kailangan explain. Mas hear your speaker first. Para to sabi. Explain natin kay Chamame. Bisado aquí para tú y los niños cada 2 meses, ¿no? Tú sabes, ¿no? 2 meses. Después, necesito salir de este país. Ha dicho, más mejor, ejemplo, cada mes, cada 1 año o 2 años, hacer vacaciones en ese país para cuando tú regresas, tú tienes 3 años más para vivir aquí. Sí. Para magaso. Naiintindihan ko na ngayon kasi dati, ang sabi sa akin, di ba every 2 months magre-renew ng visa, automatic yun sa visa po mga amigo. Pero may mga pagbabago. Hindi pala pagbabago, ang tawag pala din yung hindi ko nauunawaan na dapat itong expense nyo about sa visa ng mga, dapat ko expense nyo about sa visa ng mga Chamame. So, ngayon, ay kapag 3 years pala dapat. Di ba? 3 years. Doon. 3 years dapat sila ay lumabas sa bansa. So, after 3 years? After 3 years. Every 3 years. Pwede sila lumabas sa bansa. Ngayon, kung hindi sila lalabas sa bansa, kunyari 1 year sila o 2 years siya, may lumabas sa bansa, okay lang. Pero, paglabas na nila ng bansa, for example, di ba? 3 years. Lumabas siya ng 1 year. Ngayon, after pagbalik niya dito sa Pilipinas, magiging 3 ulit. 3 yung? 3 taon ulit siya pwede mag-stay. Pero kailan mag-renew pa rin ng extension ng visa? Oo, automatic yun. Basta every 2 months, okay. Pero pa rin, normal. Pero babalik ulit siya sa umpisa. For example, 3 years siya rito. Bago maka 3 years siya dapat naman sa bansa. Ganyan, nagpunta ng Hong Kong. Tapos pagkayari, babay siya dito, uulit-ulit ng 3 years na pwede mag-stay. Ganun pala. Akala ko, dapat walang problema kahit na ilan taon sila dito. Hindi pala. Ganun yun pala. Kailangan mag-isip. Ang ibang bansa mag-isip nga. Pero mas maganda na, for example, 1 year, salir aalis dito, tapos pagkayari, babakasyon, babay niya dito. Yun. Kaya ngayon, lalabas si Chamame papuntang Korea. Ang mangyayari kay Chamame, pagbalik niya rito, 3 years ulit siya pwede mag-extend. Pero yung mga bata, 2 taon na lang. So dapat sa loob ng 2 taon na yun, yung mga bata, makalibot din ng bansa o makabalik din sa kanila. Yun. Oo, talaga yun. 2 años, ahora tú niños pero aquí, ¿no? Después, cuando termina esto, 3 años, 2 años más, hay salir a este país. Después volver. Después 3 años más puede venir aquí. Ahora yo aprendí. Porque antes yo no sabía así. Porque nosotros los pasaportes tienen la autorización de 3 años. Cada 3 años tú tienes un viaje que realizar. Pero cuando tú tienes un problema que es urgente, como mamá muerto, papá muerto, no pasa nada. Tú puedes ir a pedir la autorización. No pasa nada. Así dice, porque antes yo no aprendí esto. Así dice la ley de pasaporte. Cuando tú haces pasaporte, te dan antes un documento para tú leer, para saber. Sí. Ayun, sabi siya may tama daw, 3 taon, tapos pagkayari. Pero pag may urgent, for example, namatay yung nanay nandoon o
tatay, po pwede naman magbakasyon. Pero, ang naunawaan ko ngayon ay basta 3 years lang silang pwede mag-stay dito and then mabakasyon sila. Pero kasi ang sabi sa akin dito sa may immigration, mga amigo, ay dapat daw ay mas maganda. Di ba yun nga rin yung sa mga Chinese kasi di ba, nagkaroon ng problema. Mas maganda raw na ilibot si Chawang dito o lumabas ng bansa para at least alam na hindi magka-PPNP. So ito pa, meron pang isang system. So, di ba pumunta tayo ng Korea? Sa pumunta tayo ng Korea, meron na sabi ko, tinanong ko sa kanya, kung paano po ako pagka hindi siya pinabalik. Kasi wala siyang, pag wala siyang return ticket sa Guinea. Sabi nga nun. Sabi sa akin ng Bureau of Immigration, hindi naman daw, mapapabalikin naman daw dito. Pero nakadepende daw yun sa airlines. Oo, tama, airline. Nakadepende yun sa airline. Kung sabi ng airlines, bakit wala kayong return ticket sa Guinea? Mas okay daw na meron dito sa travel agency na pwede siyang i-book para at least after na makapunta rito kumbaga magiging ticket dapat na ganyan Pilipinas, Korea, Guinea, Costa tapos Pilipinas. Tagyari, Pilipinas. So, tama sinabi ko ganun. Kaya mas maalaga na dapat meron kang return. May return ticket. Kasi depende sa airline. Yun depende yun sa airline. So, pero mahal kang Cebu. Dapat makinig kayo mga Dito nangyari check ko halimbawa, siya may punta ng Korea. Kahit after na punta ng Korea, dapat may return ticket siya papuntang Guinea. Tapos after ng bansa yung Guinea, yung sa Guinea, kailangan formality yun kasi kailangan talaga yung pag-tourist visa ka. Pero, pwede naman daw yun na i-cancel. Kaya nga ang gagawin ko, yung kakilala ko na may travel agency, gawin na siya. papagawa na lang siya. Balik ka na maghirap pagdating doon, pag-alis tayo, asikaso niya. Kaya asikaso ngayon, buti nga nagpunta ako dito, inayos namin. Kaya po kami nagdaan dito ngayon kasi malapit na po March 14. Sa March bago malapit na po ma-expire yung lease nila. May pala. May 14. Malapit na ma-expire lease nila. Ngayon kasi pagbalik namin after ng vacation, kung hindi na lang yung oras, kaya meron nila namin yung mga bata. Ganito pala about sa visa, mga yun, makinig kayo man. About sa visa pala, example, may expire ng May 14. Kinuha namin, halimbawa, April 30 pa lang. Kumuha kami ng April 30. So, May 14 may expire. Ngayon, April 30 kami, halimbawa, kumuha ng visa. Yung April 30 na yun, hindi yun ang computation nun. Hindi yun yung bilang nun. Ang bilang niya is yung May 14, May, June, July. So, July 14 may expire yung visa nila. 2 months ulit. Akala ko pagka kumuha ngayon ng April 30, ngayon, April, May, June 30 may expire. Hindi talaga nun. Kung saan nasa pinaka-end ng visa, pinaka-end visa, yun. Kami ang visa naman, visa naman. Ayan po, 2 meses. 2 meses, hasta poco colocar, Estos 2 meses, yo coger esto 1 mes. Después, va a poner de papel esto mes. No importa qué día tú coger visado. Va a colocar, por ejemplo, Mayo 14. Mayo 14, colocar de visado. Mayo, junio 14. No importa. 2 meses. So nga, na-explain ko na. 2 months siya, amigo. Kung kailan yung nasa papel, dun sila susundin. Yun. So ngayon ko lang nauunawaan yung iba kasi ang sabi lang kasi sa amin dati nung bago kami dito, kailangan daw ilabas siya ng bansa para daw talaga hindi siya magpipinti. Kasi di ba naman makikita natin yung sa may Pogo ba yun? Yung sa may doon, yung mga Chinese. Ngayon, mas okay na sila ay lumabas ng bansa para at least tanya no salir, no? Sí, está, pero no salir otro problema. ¿Cómo está? Ayun. Ito karera, ayun. Yung kay Tanya kasi 4 anyos na. 4 years kasi yung kay Tanya, mga amigo. 4 years si Tanya na mag-aaral dito so hindi pa sila lumalabas ng bansa. Pero yung mga bata rin gano'n naman. Sa kanila, ang sabi sa amin, 3 years lang. So after 3 years, saka kailangan lumabas.
So, sa 3 years nyo, pag lumabas sila Beijing, kailangan dali natin dito. Eh, hindi ba yung watch yan niya? Kaya sa 3 years na 3 years na ano 3 years na lalabas sila, dapat na natin sila sa Thailand para baguhin yung ano nila, yung passport nila kasi may expired after 5 years na. O sa kanila 5 years lang. Mamaya hindi ka lokal de passport na 5 anos. Nuestro pasaporte caduca cada 3 años hay que renovar. 3 anos lang. 3 años después de renovar. Na verdad? 3 years na? Wala man siya dyan? Ha? Wala man sa kanya? Depende. Sí, ahora mira. 3 years lang dapat siya. May ito ba? Identidad. Ano yung saan laban ni passport? Tienen su caducidad. 3 years lang dapat expire na kasi mamaya. Kaya tinyan ko mamaya. Kaya pa kayong 3 taon dapat aalis sila. So ayun po mga amigo, na-explain ko naman ang siguro na maayos kahit paulit-ulit ako. Oo, basta importante siya mga ito gamitan. Importante kasi mga amigo legal talaga. Para at least ma-explain ko sa inyo mga kasi ayoko yung diba iniisip namin na baka mamaya pwede pagka-halimbawa isang araw na overstay ka dito, may bayad yung magkano ba rin? Ito yung sa kanila? Meron siya na eh. Tatanong ko naman. So ayun po mga amigo, antayin po natin kung ano po ang magkatanong ako kung pag na-expire magkano kada araw. Tapos pagkayari, ano ba pa yung tanong? Sa mga bata po mga amigo, wala silang anong sabihin na maging residensya. Residency po kasi kailangan makapakasawa sila ng kagaya natin Pilipino, online, pag sa kanila. So, ayun po mga amigo, abangan niyo po at tatanong ko po kung magkano yung time kapag hindi pag nag-overstay sila dito. So, ayun po mga amigo, lumabas po ako kasi mag-bayad sana ako kaso kulang ang pera ko. 25,000 lang kasi yung withdraw ko. Dapat pala, ang babayaran pala mga amigo is 32,000 plus. Nabigla ako ba't malaki? Nung pala kasi may iCard pala ngayon na i-renew. So, ganun po mga amigo yung gastos pagka sa visa. Pagka sa 2 months, ngayon pinakamalaki kasi may iCard o yung ID para po sa kanila. So nakalagay doon tourist tapos pangalan nila. Di ko alam kasi na yearly nga pala kasi nire-renew yun. So na yun, i-renew yung iCard kaya medyo mahal. So withdraw ko 25,000, kala ko sakto na. Kulang pa pala. Ayun po mga amigo, gabayad lang po ako.